Hi guys, good morning and pause na pause pa ako. So actually, I have a story to tell to all of you guys. I paid the amount of 4,500 for a swimming lesson, but I wasn't able to attend due to hindi ako pinapasok inside the pool. Located siya sa AFP Camp Aguinaldo. Okay, and yung Aqua Pro swimming lesson dyan sa Camp Aguinaldo, Quezon City, dinadeny nila yung refund ko of that 4,500. And hindi lang yun yung kukuhanin ko. Syempre, nag-effort ako for my transportation, for my time also, and sa mga things na dinala ko and so on. And now, nasa process na ako. Yesterday, nag-file na ako ng complaint sa DTI. Kaya yun yung nangyari. So, background, as I said, the name ng swimming na yun is Aqua Pro Swimming Lesson. And naka-schedule ako dun yesterday, which is July 15, 2026. 12 p.m. to 3 p.m. yun. And it is 3 hours per session. Yun nga. So, all in all, 4,500 ang price niya kasi 3 days siya. 3 days tapos 3 hours per session. So, bakit ko ba sinishare experience na to? Because for the awareness. And after I posted my experience sa aking social media, sa Facebook account, there's one person na nag-reach out sa akin stating na nabasa niya daw din yung post ko and na-scam din siya ng Aqua Pro swimming lesson na yon. And ang last message namin is nasa pagpapablatter na siya sa police station, which yun din yung gagawin ko later on, magpe-prepare lang ako. So, chronological order nito is, of course, tinignan ko kasi Facebook page nila eh. Syempre, nandun yung trust ko na okay, may like sila, may videos, and nasa inside pa sila ng AFP dyan sa Camp Aguinaldo, Quezon City. So, transfer ako agad ng 4,500 sa kanilang GCash. And then, nag-arrive naman ako sa schedule dates since I need a swimming lesson naman. Pero, ito na nga nagkakaproblema. Sabi ng AFP, kasama ko yung coach ha, di ko na papangalanan muna. Coach na nagpapaalam na may swimming lesson nga kami inside doon. Ngayon, sinasabi ng AFP personnel sa gate 1 and gate 6 na wala daw po silang pinapapasok for the swimming lesson. So, doon na ako nagtataka na, fuck, this is a scam na. Kasi, kung hindi yun scam, dire-diretso and bypass na yun kasi nga meron nga swimming lesson, di ba? And alam niyo kung paano nag-respond. Nung nag-message na ako dun sa Facebook page because I can't wait anymore. It's already 2 p.m. that time. Napaikot-ikot na kami dun. Na nag-explain na kami sa AFP. And syempre hindi mo maiwasan na magagalit ako, di ba? Na sobrang na yung voice ko. But hindi ako nagmura. Kahit na nagmumura ako, hindi ako nagmura. Alam ka rin namang magmura-mura ako dun. Hindi pagbabarilin ako ng mga tao dun. At ayun pa yung kinakainis ko. Sabi ng Aqua Pro Swimming Lesson dun sa Facebook page, nagmumura daw ako. Which is accusation yun. Kaya lalong naisip ko, lagot kayo sa akin, re-report ko kayo kung saan mang accurate na government agency kayo dyan. And pupunta talaga ako literally sa police station na yan to report kung ano-ano yung mga accusation nyo sa akin. Ako na ngayon scam nyo ako pag gagawa yung kwento. Actually, malala kasi loob nila. I think there's some bigger person there na nag-control para makapag-scam sila. Malala kasi talaga loob nila. Actually, yun nga. I have a lot of screenshots and then I also printed it all para ready ako later on sa pagpapablatter. Hirap naman din kasi 'di ba pag show ka ng screenshot babaraw pa yung phone. So much better if naka-envelope na mga screenshot mo and naka-separate siya. So screenshot first envelope, of course, yung aming conversation with the Aqua Pro swimming lesson. And then second envelope, yung conversation namin ng other person na nag-reach out sa akin na sinasabi nagpa-blatter na din daw siya just yesterday because of what happened na I don't know kung accurate ba na tawagin kong scammer, pero yun talaga eh. Yun talaga. And then third screenshot is yung coach from my school na nagsasabing since March 2026 madami na po silang na-scam sa ganun. And ayun nga, di lang naman din syempre doon nagtatapos. I actually contacted the 2 numbers from Aqua Pro Swimming Lesson and you know what? Wala silang accountability. Like, sinisisi nila na hindi daw sila yung admin. I really need to talk daw sa Aqua Pro Swimming Lesson admin, not sa kanila. And I didn't get any reply at all dun sa 2 numbers na binigay sa akin. Ate G and yung isa si Coach M. So, hindi ko nakukompletuhin muna yung pangalan hanggat hindi pa naaayos to. Kasi ayoko din magka-problema ako in the future. Sasabihin ko na lang lahat-lahat siguro. I-share kayo yung mga information kapag all right na. Tapos yun lang naman yung aking concern is mabalik na yung 4,500 for the swimming lesson. And then I will also add yung grab ride ko going there. And then yung grab ride ko going back home. Kasi syempre, gumastos ako ng ganun kalaking pera. And di naman biro yun. And it's not my own money. It's from my mom. So, yun lang. I'm sharing my experience so others can make informed decisions and keep complete records of their transactions. So, be vigilant. Like, meron pala talagang ganun, no? Even though na marami silang likes sa Facebook na nasa thousands, updated sila mag-post like every week or every month, and nasa inside pa sila ng AFP, talagang mangi-scam at mangi-scam pa rin pala sila. My God. And sa mga tao dyan, if there are similar
experiences kayo dyan, please don't hesitate na mag-reach out sa akin para ma-make sure ko na ma-document ko everything, wala akong maiwanan, and para malaman natin yung ating consumer rights. Yan, feel free to share respectfully para later on masama ko din siya sa blotter, okay? And then, yun nga, isama nyo din yung payment receipt, yung booking information nyo na screenshot. Pwede nyo sa akin siya i-send sa Facebook account ko, Christine Francisco, or pwede rin dito sa TikTok para madali na din. Tsaka yung buong conversation screenshots nyo with the Aqua Pro swimming lesson. Tsaka yung refund request conversation na stating na hindi talaga nila binibigay. Hindi talaga, tinatanggi talaga nila na i-refund. Yun, maganda na yun. And then, if ever na nag-complain din kayo sa DTI, kindly send it to me also para mas matibay yung ating evidence. Ganun. And yung specific date, and what else? And lastly, ayun nga, since nabanggit ko kanina, nakakatawa lang na they made allegations from me. Actually, after Aqua Pro Swimming Lesson blocked me on Facebook, nag-help yung ate ko na mag-message sa kanilang Facebook. And you know what they did? Sinend nila yung picture ko dun sa ate ko na, yung profile picture ko lang, just to, you know, humiliate, something like that. And they even said na I need to be an upcut passer pa, para lang makipag-talk sa kanila. Like, is that possible? Parang tama ba yun? Parang nakakatawa. Actually, yung ate ko nakausap nila, upcut passer. Sorry kung hindi ako upcut passer kasi hindi ako interested mag-entrance exam doon dati, ha? Ayun lang. Tsaka yung allegations talaga na nagmumura daw ako dun. That is definitely true. I don't want to die.